Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi manatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi manatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya maluluuban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat ang sabi ng ilan, inalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Katotohanan at katapatan, yun ang mahalaga sa isang pagpapahayag ng pananalig at siya rin ang mahalaga para sa ating pagsasaksi sa ating pananalig sa Diyos. Yun ang ipinapahayag din ni David sa ating unang pagbasa. Kaya siya ay pinuntahan ng mga matatanda o mga lider at iba't ibang tribo upang ang kanyang katapatan at paging totoo sa paglilingkod sa bayan ng Israel ay matupad na at siya'y gawin nilang hari. Dahil ang unang hari na si Saul ay hindi naging matapat at hindi naging totoo. Kaya sa buhay, napakahalaga ang mamuhay na matapat at totoo. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 22 hanggang 30,
ipinapakita rin ng ating Panginoon ano ang tapat at totoo o ang katapatan at ang katotohanan. May mga ayaw tumanggap sa Panginoon at ang grupo na ito at ang isa sa mga grupo nito ay tinatawag na mga eskriba at mga parisiyo. Ano po ang grupo ng mga parisiyo? Sa 6 na siglo bago ipanak ang Panginoon, nagkaroon ng kilusan sa pagbabalik loob at pagbabago. At isa sa mga kilusan na masugid na nagpapahayag tungkol sa katotohanan at katapatan sa tradisyon ng Torah, tradisyon ng kautusan, ay ang parisiyo. At ang mga nag-aaral nito sa mga aklat ng kautusan na tinatawag na Torah, sa mga aklat ng mga propita na tinatawag na Nabiim, sa mga aklat ng karunungan na tinatawag na Kitubim, ay ang mga iskriba. Ibig sabihin, itong mga iskriba, Doctor of Scriptures. At nakita nila ang ating Panginoon na siya ay hamaklaman na karpintero. Paano siya maging rabi at naghirang ng 12 na apostol at magtuturo sa mga tao tungkol sa pinabagong balita sa paghahari ng Diyos na wala man siyang diploma, wala man siyang sertipiko, ni wala man siyang titulo sa tinatawag na mga paaralan ng mga rabi. Kaya lahat ng kanilang mga sinasabi ay pinagdudahan siya. Maski ang kanyang ginagawa na pagpapagaling ay pinagdudahan nila. At ngayon, sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 22 hanggang 30, pinagdudahan din nila ang kanyang eksorsismo o pagpapalayas ng demonyo sa mga inaalihan nito. At dahil hindi siya matanggap, itong mga skriba at mga priests sabi lang, inaalihan siya ni Beelzebul. Ibig sabihin si Beelzebul, prinsipe ng demonyo, at mula sa Beelzebul, ang kapangyarihan na magpalayas siya ng demonyo. Hindi ba mali na pag-iisip yun? Paano ang demonyo magpalayas sa demonyo o ang satanas magpalayas ng satanas? Para bang sinasabi na ang tubig ay apoy at ang apoy ay tawaging tubig? Kasi nungalingan lahat. At kabiluntunaan na kung minsan yung mga tao na nagpapahayag pa ng di totoo ay siya pang sinusuporta ng marami dahil sila ay nakaluklok sa importante na political na upuan o dili kaya sila'y mayaman o kaya sila'y matanyag. Hindi kagaya ng ating Panginoon na hamak lamang na manggagawa bilang karpintero. Kaya tinutuligsa sila ng ating Panginoon sa 3 na punto. Ang una, sinasabi niya, paano maglaban-laban si Satanas laban sa kanyang sarili? Ito ay madali lang maintindihan na ang ginawa ng mga parisiyo at mga eskriba ay ang panglalait, ang hindi pagtanggap, ang kanilang pagmalupit, ang kanilang mababa na pagtingin sa mga taong hamak lamang. Kung minsan ito rin nakikita natin sa ating ordinaryo na sambayanan, na kapag ang isang tao ay hamak lamang at nasabi na siya ay manggagawa lang o dili kay empleyado lang ng isang hamak na gawain, ay hindi paniniwalaan. Mas paniwalaan yung mga nasa mataas na luklukan, kahit sila'y mga kurakot, kahit sila'y mga magnanakaw, kahit sila'y mga mamatay tao, nagmumura,
nagdudruga, at mga sinungaling. Kaya dito natuto tayo na hindi lang sa ngayong panahon ay ating makikita yung ganyang tao. Nung kapanan ng ating Panginoon, doon rin mayroong mga ganyang tao. At yun rin ang sinusuporta ng karamihan. Kaya ang karamihang may halal, halimbawa sa isang bayan, na hindi tumitingin sa personal na karakter ng tao, ay yaong mga kurakot, yaong mga magnanakaw, at yaong mga sinungaling. Dahil mabularan nila ang tao naman ay mabubula lang. Minsan mababayaran sila. Kaya sabi ng ating Panginoon, paano maglaban-laban si Satanas sa kanyang kay Satanas din. At kung naglaban-laban sila, edi wala na sana, pero nariyan pa. At marami pang inalihan ng mga tao na mga ganid sa kapangyarihan. Pangalawa, sinasabi niya ng ating Panginoon na walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw sa kanyang ari-arian. Yung mga demonyo ay malakas sila dahil sila ay maraming pera, sila ay makapangyarihan, sila ay matanyag, kaya nanatili sila na sa kapangyarihan. Pero sinasabi ni ating Panginoon, saka pa lamang maluuban ang bahay na yon kung mayroong gagapos sa kanila. Ibig sabihin na mas malakas na gagapos sa mga kurakot, sa mga demonyo, na mga nasaluklukan ng kapangyarihan. At walang iba, yung totoo at matapat na Mesiyas. Walang iba, kundi ang ating pong Hesus Nazareno. At walang iba din, yung sumusunod sa daan ng Mesiyas, ng ating Panginoong Hesukristo, na magpahanggang ngayon, yun ang kinakailangan natin, na tinatawag natin, mga propita sa modernong panahon, na kinakailangan natin upang tuligsain ang mga bagong parisiyo, ang mga kurakot, ang mga nademonyo sa modernong panahon. Na iyon ang kailangan natin upang ang tao ay hindi na maghihirap, upang tayo ay mawala na ng isang tinatawag na yung isang sistema na napakasama at hindi uunlad dahil karamihan ang nasaluklukan ay mga korap at mga ganid at tumitingin lang sa kanilang grupo, sa kanilang partido at sa kanilang pamilya. Kaya iyon ang pangalawa sabi ng Panginoon. Ito pagka mawala na yung demonyo dahil mayroong malakas at ang malakas ay yung Kristiyano at si Kristo ay malakas, kanya pong napuksa kapangyarihan ng mga masama. Ngayong panahon, pwede ba tayong magkaisa ng mga Kristiyano upang baguhin natin ang ating lipunan at yung mga nademonyo na mga kurakot ay ating tanggalin upang magtayo ng panibagong pamenan na napakabuti at para sa kaunlaran ng lahat. Pangatlo, sinasabi ng ating Panginoon na hindi mapapatawad yung mga tao na hindi tapat at totoo. Bakit po? Dahil sinasabi nila na inaalihan ng masamang espiritu ang Panginoon. Paano inaalihan ang isang Diyos ng masamang espiritu? Kaya, sabi ng ating Panginoon, hindi mapapatawad ang sinumang lumait sa Espiritu Santo. At sino po yung mga lumait sa Espiritu Santo? Yun bang mga tao na madala sa mga masamang espiritu, sa mga taong nakikita naman na garapala na ang pangurakot
yun pa rin ang pinipili. Yun pa rin ang ilagay sa luklukan. Yun pa rin ang sinusuporta. Kaya ito yung tinatawag na walang konsensya at mabuting konsensya dahil sa ginagawa na nagpapatuloy sa paggawa ng masama at ang nagpatuloy sa paggawang masama, yun pa ang sinusuporta dahil sila'y mayaman, dahil sila'y matanyag, at sila'y makapangyarihan. Dito sa ating mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo, una, manalo man ang tao sa ginagawa natin na kamangmangan sa pagsuporta sa mga hindi tapat at totoo. Hindi ito pwede sa Diyos. Magkaroon man tayo ng pagsuporta sa mga taong maraming bisyo sa pagdudruga, sa pagmumura, sa pagpatay ng tao, sa mga kurakot at sa mga magnanakaw, hindi ito uubra sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang ipairal ay ang katotohanan at ang kabutihan. Upang tayo ay mamuhay sa pag-ibig. Sapagkat hindi po tayo mamuhay sa pag-ibig kapag nariyan ang mga hindi matapat at nariyan ang mga hindi totoo, kapag nariyan ang mga nadimonyo. Kailangan na ang Diyos ay siyang maghahari sa ating mga puso. Diyos ang siyang pumapanginoon sa loob ng ating isipan at ng ating mga puso. Sapagkat kung ang Diyos ay siyang naghahari sa atin, tayo ay naligtas. Kapag ang masama ay siyang nagkontrol sa buhay natin, napakahirap tayong maglalakbay tungo sa kaligtasan. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at ang pagmahal ng Diyos, nagkatawang tao ang ating Poong Hesus Nazareno upang sumasa atin na siya ay matapat at totoo upang tayo rin ay maging tapat at totoo. Si Haring David man ay nagkukulang, pero siya ay tapat at totoo. Ang ating nagsabi na hindi siya katanggap-tanggap ng lahat ng tao, ngunit sabi niya, ang tapat at totoo ay siyang dapat mangunguna at ay siyang umiiral sa ating sabinan. Kapag tayo ay tapat at totoo sa pamilya, sa trabaho, sa sakahan, o saan man tayo naroon, ang mensahe ng Diyos ay ang ating dala. Ang konsensya natin ay konsensya ng matuwid at ang buhay natin ay tunay na buhay na Kristiyano. Yun pong gustong mamuhay na tunay na Kristiyano, na ang Diyos ay siyang manguna sa lahat, pumalakpak pa ng malakas upang ang Diyos ay siyang manguna sa buhay natin. Kapag ang Diyos ay siyang manguna sa buhay, may pag-asa tayo. May kaunlaran na darating sa atin sapagkat bawat isa sa atin ay tapat at totoo. Amen? Purihin natin ang Diyos.